ika-121 kabanata. Nagpatuloy ang pagyanig ng isla ng Alpamos sa pagputok ng nasa norteng bulkan dito. Ang mga kabataang nagmula naman sa labas ng Dark Triangle na nasa bunganga ng bulkan ng mga oras na iyon ay mabilis na naglaho bago pa man ito maganap. Salamat kay Speed. Nakita niya kaagad ang mangyayari at gamit ang teleportation ay muli silang lumitaw sa pampang ng isla kung saan sila dumaong kanina. Makikita nga ang seryosong tingin ni Helio kay Speed na agad namang pinasalamatan ng mga kasamahan nila. Napakuyom na nga lang si Helio dahil wala na naman siyang nagawa sa sitwasyong iyon. Siya nga raw dapat ang namumuno at nangunguna sa gagawin nilang aksyon sa misyon nilang ito. Kaso, tila nagiging sunod-sunuran daw siya sa mga kasamahan niya, lalo na sa dalawang demons na sa tingin niya ay hindi dapat nangunguna rito. Hindi siya natutuwa na siya, ang number 1 sa Purify 8 ay makakaramdam ng ganito sa mga oras na ito. Hindi pwedeng ganito ang mangyari. Sabi nga ni Helio sa kanyang sarili at nanghahakbang siya para tumungtong sa tubig ng dagat sa pangpang na unti-unti nang nagiging kalmado ay napahawak siya sa espadang nasa likuran niya. Ang demon item na nakuha nila, ang espada ng Nisimono. Kailangan naming makuha ang demon items dito para magkaroon kami ng dagdag na lakas kapag lumaban kami sa mga demons na nasa labas. Ibig sabihin, maaari ko itong gamitin dito. Maaari kong gamitin kung sakali mang may mga demons na biglang lumitaw. Sabi pa nga ni Helio sa kanyang sarili na napatingin sa mga kasamahan niyang tila nag-uusap sa sunod nilang gagawin. Bagamat huminto na ang pagyanig sa isla, ay makikita naman ang pagkayap ng makapal na usok mula sa tuktok ng bulkan sa dulo na tila papadilimin ang paligid na matatakpan ito. Kaya rin ibis ang teleportation na ginawa ko. Sabi nga ni Speed nang ulanin siya ng papuri mula sa mga kasamahan nila. Isang bagay na ni minsan ay hindi niya naranasan noon dahil sa pagkakaroon niya ng mababang uri ng kulay ng aura. Ngayon ko lang napagtanto na astig ang abilidad mong Future Sight. Kung wala ka, baka napasama tayo sa pagputok ng bulkang iyon. Sabi naman ni Enma at sina Mirai at Odessa naman ay nakangiting napatingin kay Speed na tila naging pogi sa mga mata nila dahil bago sumabog ang bulkan kanina ay sila ang unang nahawakan ng binata bago sila maglahong lahat ng biglaan. Bagay na bagay talaga ang tandem ninyo ni Beast. Iyon ang mas maganda. Kaya dapat talaga ay kasama namin kayong dalawa rito. Isa pa, proud member ako ng organisasyon natin. Sabi naman ni Cram na katabi si Master na umiinom na nga ng tubig. Si Beast naman ay napatingin kay Freya. Lumapit siya rito at agad namang napatras ang dalaga dahil sa kanya. Ano ang kailangan mo? Ayos lang ako. Sabi ni Freya kahit wala namang tinatanong si Beast. Sina Enma at Luke naman ay marahang nagkatinginan nang makita ang reaksyon ni Freya kay Beast. Tila ngayon lang daw nila ito napagtanto at napailing na lang din si Enma dahil medyo crush niya pa naman daw ang anak ni Sir Kuro dahil sa pagiging matapang nito. Mukhang wala akong laban kay Beast, nasabi na nga lang ni Enma. Ha? Sabi naman ni Luke. Huwag mo nang tangkain at hindi magandang ugali niyang si Freya. Mamaliitin ka lang niyan kapag hindi mo siya nagawang matalo. Napatawa naman si Enma ng marahan. Iyan nga rin ang naiisip ko pero nagiging babae siya kapag nakakalapit kay Beast at kutob ko ay type niya ang isa sa ating demon hero. Sabi nga ni Enma at si Luke naman ay napangiti na lang ng pilit. Demon hero? Nasabi pa nga ni Luke at makikita naman si Beast na nagtanong pa kay Freya. Nasaan na ang mapa? Saan na tayo sunod na pupunta? Nakuha na natin ang kailangan natin dito. Dagdag pa nga ni Beast at nang marinig ito ng mga kasamahan niya ay dito na nga sila lumapit sa dalawa. Oo nga. Sabi naman agad ni Freya na pasimple munang napatingin sa kanyang kuya Helio na abala sa paglalakad sa tubig sa pangpang ng dagat. Inilabas na nga niya ang mapa ng Dark Triangle at dito na nga nila pinagmasdan ito ng seryoso. Kung reader ka ng kwentong ito,
At hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pindutin na ang subscribe button para mas maraming kwento ang iyong makita rito. Kung aalis tayo rito, mukhang ang paglipad na ang ating maaring asahan. Sabi nga ni Mirai, may tutulong sa atin. Sabi naman ni Beast, at mula sa bulsa niya ay may kinuha siyang isang maliit na bagay. Si Enma naman ay agad na napangiti dahil ito ang ibinigay rito ng dambuhalang ibon na sinakyan nila kanina. Isa itong pito na gawa sa maliit na kawayan. Inilagay ito ni Beast sa kanyang bibig at pinatunog. Bagamat nagkaroon ng pagsabog sa bulkan na malapit sa lugar ng mga Mamorits, ang mga ito naman ay tiyak na pupuntahan ng kanilang Panginoon. Sina Freya naman ay napatingin sa mapa na bigla na lang muling umilaw at ang isang isla na nasa Shell region ay muling nilitawan ng pangalan. Mukhang ito raw ang sunod nilang pupuntahan, at kung dito makikita ang sunod na demon item, maaring ang mapang dala nila talaga ang magtuturo sa kanila kung nasaan ang mga ito. Hindi tayo mahihirapan kung ganito ang mangyayari. Sabi nga ni Freya na ikinatango naman ng mga kasamahan niya. Sa isang iglap nga rin ng sandaling iyon ay bigla na lang kumawala ang napakalakas na hangin na ikinaseryoso ng nasa hindi kalayo ang si Helio na agading nagpalabas ng puting apoy dahil baka raw sila atakihin ng mga ito. Mga dambuhalang ibon ito na tila mga agila at nasa 5 ito na bigla na lang lumapag at lumibot sa kanila. Napahanda naman kaagad sina Mirai at Odessa. Ganoon din sina Claude at Silva at ang mga members ng Demons Organization dahil sa nakakatakot na datingan ng mga ito para sa kanila. Wala kayong dapat ipag-alala, wala silang gagawin sa inyo. Sabi nga ni Beast, at sina Freya, Luke at Enma naman ay agad na napatango. Si Speed naman ay napangiti kaagad dahil sa paglapit ni Beast sa pinakamatikas na ibon ay agad itong yumuko at nagpahaplos ng ulo nito rito. Narito na kami, mahal na Panginoon. Wika nito na sinundan din ng pagyuko ng 4 pa nitong mga kasamahan. Nagsasalita sila Beast, bulalas nga ni Speed. Tinalo ni Beast ang pinuno nila. Hindi ko alam kung paano nangyari pero sila ang mga nakalaban namin sa pagsasanay na ibinigay sa amin ni Sir Shin sa kanyang ilusyon. Paliwanag ni Enma, at nang marinig ito ni Helio ay bigla niyang naalala ang teacher na iyon. Hindi niya ito madalas makausap nang nag-aaral siya sa Purif sa ilang taon sa paaralan, at hindi niya rin ito naging guro sa kabila ng pagiging isa ito sa mga nagtuturo sa school. Pero bago sila magpunta rito ay kinausap siya nito na hindi ginawa ng mga guro na kasama ng kanyang ama nang sila ay umalis. Ikaw ang pinakamatanda sa mga iyan, kaya maging leader ka sa mga iyan. Ito nga ang sinabi sa kanya ni Sir Shin. Naramdam niya ang kaseryosohan sa mga mata nito ng mga sandaling iyon. Medyo nagulat si Helio ng mga oras ding iyon. At kahit pa nga advisor ito ng mga kasama niyang first year, ay napansin niyang hindi nito nilapitan sina Freya nang sila ay umalis. Kuya Helio, sumakay ka na rito. Pupunta na tayo sa sunod na isla. Malakas sa tawag ni Luke at si Helio naman ay umiling. Kayo na lang ang sumakay. Gagamitin ko ang summon ko. Mas gusto kong ginagamit ang kapangyarihan ko. Sagot naman ni Helio, at doon na nga niya pinalabas ang kanyang summon na dragon na apoy na kulay puti. Kumawala nga kaagad ang hangin mula sa pagkawala noon. Sina Speed at Beast nga ay napatingin na lang kay Helio na tumalo ng mataas para sumampa sa ulo ng kanyang summon. Si Freya naman ay sumakay na rin sa isang dambuhalang ibon. Sina Odessa, Mirai, Claude at Silva ang kasama niya roon. Sina Speed at Beast naman ay sumakay sa pinakamatikas na ibon. Sa natitirang 3 naman ay makikita nga si Enma at Luke na magkasama. Ang Demons Organization members naman na sina Thorn, Cram, Namus at Master ay magkakasama sa isa. Ang panlimang dambuhalang ibon naman ay lilipad na walang sakay sa ulunan, at ang gagawin daw niya ay ang magmatsyag sa paligid sa posibilidad na pagdating ng mga kung sinong kalaban. Lumipad na ang 5 ibon at sa direksyong kanluran ang tungo nito. Sa hindi naman kalayuan ay makikita ang maliwanag na puting dragon ni Helio. Makikita nga ito na nakaupo ng seryoso sa itaas ng ulo ng kanyang summon. Seryoso nga niyang tinatanaw ang kanilang destinasyon at wala siyang matanaw roon kundi ang dulo, na mga puti na ulap lang ang malinaw sa kanyang mga mata.
Napatingin nga rin siya sa kanyang kapatid na si Freya. Ang isla sa kanluran ng Alpamos ay may pangalan na Garhinam. Sabi nga ni Freya sa mga kasama niya, ang bilis nating natapos sa unang demon item. Mukhang kaya pala nating magawa ito sa loob ng 1 linggo. Sabi naman ni Mirai at si Freya ay napakibit balikat naman nang marinig iyon. Hindi ko rin masabi. Gaya nga ng kwento ng kuya mo, may mga demon silang nakalaban kanina. Sagot naman ni Freya at dito na nga niya naalala ang nangyari sa kanilang mga Manchester. Sila ang malakas na individual dito kung angka ng pagbabasehan, pero sila itong walang naging ambag sa unang isla na kanilang napuntahan. May magagawa na ako sa sunod na isla. Pinapangako ko ito. Sabi naman ni Freya sa isip na napatingin naman sa nasa unahang dambuhalang ibon. Naroon nga sina Beast at Speed. Hindi pwedeng palagi mo na lang ako naiiligtas. Dagdag pa nga ni Freya ng mahina at sina Odessa at Mirai ay napatanong kung ano ang kanyang binigkas dahil hindi nila narinig dahil sa pagaspas ng pakpak ng mga sinasakyan nilang nilalang. Mula naman sa isla ng Alpamos ay makikita nga ang mga demons na sina Halmon, Levon at Davio na nakatanaw sa mga lumilipad na Mamorits. Hindi pa rin ako makapaniwala. Paano nila napaamo ang mga mababangis na nilalang na iyon? Naitanong na nga lang ni Levon na marahang napatanaw sa direksyon na pupuntahan ng mga iyon. Kung hindi ako nagkakamali, papunta sila sa Garhinam. Sabi naman ni Davio na napatingin sa kanyang dalawang mga kasamahan. Kailangan na nating magmadali. Gumamit na tayo ng teleportation papunta sa Garhinam para sabihan sila. Sambit naman ni Halmon at doon ay may lumabas na itim na aura mula sa mga palad niya. Kasunod noon ay ang pagbagsak nito sa lupa. Doon ay kumawala ang isang hindi kalakasang hangin at pagkatapos ay may gumuhit na itim mula sa kinatatayuan niya. Isang black seal ito at nang umangat ang liwanag noon ay doon na rin naglaho ang tatlo. Sa isang kisap ng mata ay tanging alikabok na lang ang naiwan sa pinagpwestuhan nila. Habang papalapit naman ng papalapit sina Beast sa sunod nilang isla na pupuntahan, ay palapit na rin ang palapit ang dalawang hukbo ng mga demons na nagmula sa Hell at Grave Region. Ang mga demons naman na nasa isla ng Garhinam ay napalabas sa mga lugar kung nasaan sila dahil may mga kalaban na lalampas sa isla nila at baka raw gumawa ng hindi maganda ang mga ito. Isang babaeng may kulay abo na buhok ang biglang lumapag mula sa itaas ng isang mayabong na puno. Makikita nga ang sungay nito na kulay itim at sa pagtingala nito sa mga nagliliparang ibon mula sa kanyang pinanggalingan ay agad na siyang humakbang ng mabilis papunta sa direksyon kung saan darating ang presensya ng mga Mamorits. Bakit may mga pupuntang Mamorits dito? Hindi naman sila umaalis sa paanan ng bulkan ng Alpamos. May kinalaman ba ito sa pagsabog ng bulkan? Tanong niya sa kanyang sarili at napakabilis ng kanyang pagkilos na sinundan ng paglitaw ng iba pang mga demons na nagmula sa kung saan saan. Unahin natin ang mga Mamorits at hindi ako maaaring magkamali. Kasama nila ang mga nagmula sa labas ng Dark Triangle. Alam na siguro ito ni Ama. Seryosong sabi pa ng babaeng demon. Alam na niya busy General Morgana. Sagot naman ng sumabay sa babaeng demon. Mula naman sa mataong bahagi ng isla ng Garhinam ay isang pag-angat ng itim na usok ang biglang tumungo sa ere. Isa itong hudyat sa isla upang ang lahat ng demons, mapabata man o matanda ay maghanda dahil isang seryosong sitwasyon ito para sa kanila. Mula sa tatlong direksyon ay nakakaramdam sila ng pagsasalubong ng mga iyon dito sa isla kung saan naninirahan ang mga malalakas na demons ng Shell Region.